Marshall Peak, Kabanata 4621. Sa wakas, narito na sila. Hindi sila nakagawa ng anumang conclusion pagkatapos ng isang buong araw ng talakayan, kaya nagpasya silang bumalik sa kanilang mga silid at magpahinga. Nagpatuloy ang pag-uusap sa sumunod na araw. Pumayag si Yang Kai at pinahintulutan ang bawat dakilang puwersa na kumuha ng 4 na disipulo kada 100 taon, ngunit hindi pa rin sila nasisiyahan habang patuloy silang gumagawa ng mga kontra-proposal. Sa panahon ng matinding palitan ng salita, ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay nakipagtawaran tulad ng mga ordinaryong mamamalengke na naghahanap ng bargain. Biglang tumigil ang mga ingay sa Grand Hall nang sabay silang tumahimik. Tumangala si Yang Kai sa langit at pinaikit ang kanyang mga mata. Dumating na rin sa wakas ang mga taong hinihintay niya. Bago pa man dumating ang mga taong iyon, 2 malalakas na aura ang walang habas na pinaulanan ang buong star boundary, na naging sanhi ng pagyanig nito. Ang mga may-ari ng mga aura ay tila sinusubukan na maging intimidating, ngunit sila ay natigilan. Iyon ay dahil hindi sumagi sa kanilang isipan na mayroong higit sa 30 high-grade Heaven Opening Realm Masters, na lahat ay kasing kapangyarihan nila, nasa star boundary na. Sa pagkaunawang iyon, pareho silang nagulat at nagdududa. Malumanay na sinabi ni Shu Linggang. Dahil dumating ka, pumunta ka rito at sumali sa talakayan. Sa kabila ng kanyang maliit na boses, narinig siya ng 2 bagong dating. Biglang bumukas ang pinto ng Grand Hall nang bumaba ang 2 figure mula sa langit. Ang isa sa kanila ay nababalot ng demon chi habang ang isa ay mukhang mabagsik na lalaki. Nang mapasulyap sila sa loob ng Grand Hall, nagulat sila. Hindi nila maisip kung bakit napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nagsama-sama. Ang mga taong ito ay tila hindi rin naghihintay sa pagtambang. Sa halip ay nagkaroon sila ng pakiramdam na may malaking nangyayari. Sa tabi ni Shu Linggang ay nakaupo si Yang Kai, na nakatingin sa 2 hindi katanggap-tanggap na panauhin na may masamang ekspresyon. Tiyak na makikilala niya ang mga ito. Ang isa sa kanila ay si Zuo Bokyun mula sa Myriad Demons Heaven habang ang isa ay si Yu Huan mula sa Zuan Yuan Cave Heaven. Pareho silang nandoon noong natapos ang Dao Theory Assembly noong nakaraan. Sila ang may pananagutan sa pagharap sa mga panlabas na gawain para sa kani-kanilang mga sekta, at dahil sila ay nasa ganoong mahahalagang posisyon, sila ay madalas na nakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa ibang cave heavens at paradises. Marami sa high-grade Heaven Opening Realm Masters sa eksena ay hindi lamang inner elders ng kani-kanilang sects, ngunit responsable din sa pangangasiwa sa mga panlabas na gawain. Dahil nandito ka, bisita ko rin kayo. Maaari nang umupo. Iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay nang hindi bumangon sa upuan. Sina Zuo Bokyun at Yu Huan ay nagpalitan ng tingin habang nakakunot ang noo nila. Nakarating sila dito dahil napatay ang kanilang mga core disciples. Ang mga core na disipulo na maaaring direktang umakyat sa 6th grade ay ang hinaharap na pag-asa ng kanilang mga sekta na kailangang alagaan ng maraming mapagkukunan at pagsisikap. Matapos mapatay si Zhou Xing, handa pa si Zuo Quanwei na umalis sa Thousand Cranes Paradise para ipaghiganti ang kanyang kamatayan. Ito ay hindi lamang dahil sila ay master disciple bagaman. Ang mga mula sa Thousand Cranes Paradise ay nagbigay din sa kanya ng pahintulot na gawin ito. Si Pei Wenzuan at Yin Xinjiao ay kasing halaga ni Zhou Xing. Sila rin ay mga disipulo na may pambihirang kakayahan sa kanilang mga sekta na maaaring umakyat sa 8th grade sa hinaharap. Sa nakaraan, walang sino man sa buong 3,000 mundo ang mga ngahas na saktan sila. Pero ngayon, pareho silang pinatay. Inaasahan na ang mga mula sa Myriad Demons Heaven at Zuan Yuan Cave Heaven ay nagalit. Sina Zuo Bokyun at Yu Huan ay nagsanib puwersa at nagtungo sa Voidland sa pagtatangkang gumanti kay Yang Kai. Bagamat makapangyarihan si Bishi, medyo maamo siya, kaya habang pinipigilan ang kanilang mga pag-atake, hinikayat niya sila ng mahabang panahon bago sila tuluyang naniwala na si Yang Kai ay wala sa Voidland. Pagkatapos ay ginamit nila ang kanilang secret techniques at sinundan ang mga bakas. Kinailangan sila ng maraming pagsusumikap bago nila natagpuan ang Great Territory kung saan matatagpuan ang Star Boundary. Gayunpaman, bago pa man sila sumigaw, nagulat sila nang makita ang napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters na nagtipon. Sa sandaling natapos ni Yang Kai ang kanyang mga salita, sinulyapan siya ng 2 ng matatalim na sulyap habang ang kanilang mga panggigipit sa 7th grade ay walang pag-aalinlangan na bumagsak sa kanya, ngunit nanatili siyang hindi nabigla. Sina Shu Linggang at Yu Changdao, na nanatiling tahimik, ay sabay na tumangala. Kasunod ng isang tahimik na sagupaan, ang mga aura sa Grand Hall ay sumabog habang ang ilan sa mga nakatipon ay nagbubulungan.
Ang mga nanonood ay napalingon kay Yu Changdao na may pagtataka. Inaasahan na ipagtatanggol ni Shu Linggang si Yang Kai dahil ang huli ay manugang ng Yin Yang Cave Heaven. Walang paraan na hahayaan ni Shu Linggang na siya ay saktan sa kanyang harapan. Gayunpaman, naguguluhan sila kung bakit gumawa din ng hakbang si Yu Changdao. Ang mga mula sa Free and Unfettered Paradise ay palaging umiiwas sa anumang uri ng panloob na alitan. Sa 108 nangungunang puwersa, sila lamang ang may kaunti o walang alitan sa lahat ng iba pa. Sa makatuwid, iniisip nila kung ano ang mga benepisyong ibinigay ni Yang Kai kay Yu Changdao na nagunjok sa kanya na bigyan ng tulong ang binata. Anong nangyari? Bakit galit na galit kayong dalawa? Nakangiting tumingin si Shu Linggang kina Zuo Bokyun at Yu Huan. Napabuntong hininga si Zuo Bokyun habang ang kanyang demon chi ay humagulgol. Huwag nang magtanong ng halata. Sapat na kalokohan kung ganoon. Kung gusto mong lumaban, pwede tayong lumabas at lumaban. Kung hindi, umupo na kayo. Pareho kayong matanda na ngayon. Paano mo maaapi ang isang kabataang tulad nito? Ngumisi si Shu Linggang. Habang galit pa rin si Zuo Bokyun, biglang tumawa si Yu Huan. Dahil nandito na tayo, tingnan natin kung ano ang nangyayari, Brother Zuo. Sa paligid ni Shu Linggang, hindi nila magagawang patayin si Yang Kai. Imbes na magalit sa kanya, maghintay sila ng isa pang pagkakataon. Ang ikinabahala ni Yu Huan ay kung bakit napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nasa lugar na ito. Siya at si Zuo Bokyun ay hindi pa nakarinig ng anumang balita tungkol dito. Bago sila maupo, hindi nila maiwasang maalala ang napakalaking punong nakita nila nang makarating sila sa lugar na ito. Ito ay lubos na kahawig ng World Tree na kanilang nabasa tungkol sa mga sinaunang aklat. Hindi nila nagawang tingnang mabuti dahil nagmamadali sila, kaya hindi sila sigurado tungkol dito. Gayunpaman, dahil napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nasa paligid, naramdaman nila na tama ang kanilang haka-haka. Dapat pansinin na ang mga makapangyarihang masters na ito ay hindi magsasama-sama kung walang napakalaking benepisyo. Pagkatapos ng kaguluhan, umupo sina Zuo Bokyun at Yu Huan. Marami pa ring bakanteng upuan, kaya hindi na kailangan ng anumang karagdagang pagsasaayos. Kasunod nito, nagpatuloy ang matinding pagtatawad. Habang nakikinig sa kanila sina Zuo Bokyun at Yu Huan, dahan-dahan silang natulala. Sa una ay wala silang ideya kung bakit napakaraming masters ang narito, ngunit pagkatapos makinig sa kanilang talakayan, nalaman nila na ang mga taong ito ay nagsisikap na hatiin ang mga benepisyo sa kanilang sarili. Ang dambuhalang puno na nakita nila kanina ay talagang ang World Tree, at dahil sa presensya ng puno, itong orihinal na hindi kilalang Universe World na tinatawag na Star Boundary ay napuno na ngayon ng mga kabataan na may kakaibang kakayahan. Sa kabilang banda, ang may-ari ng treasure trove na ito ay ang mismong Yang Kai na determinado nilang patayin. Pakiramdam nila ay lumulubog ang kanilang mga puso nang mapagtanto nila na ngayon ay imposible para sa kanila na patayin siya. Dahil ang mga tao sa pinangyarihan ay nakakuha ng napakaraming benepisyo, hindi nila hahayaan silang dalawa na lumipat kay Yang Kai kapag natapos na ang talakayan. Sa pag-iisip nito, napangiti si Zuo Bokyun at pinutol sila sa pagsasabing. Lahat kayo ay high-grade Heaven Opening Realm Master, ngunit pinamumunuan kayo ng ilong ng isang maliit na brat. Hindi ka ba nakakahiya? Nakangiting tumingin sa kanya si Shu Linggang. Kung gayon, ano ang opinyon mo? Hindi sinasadya ni Zuo Bokyun na itago ang kanyang hangarin sa pagpatay. Hanggat patay na siya, hindi na kailangang makipagtawaran. At saka, anong karapatan ng isang mid-grade Heaven Opening Realm Master para makipag-usap sa atin? Walang imot na sumagot si Yang Kai. Dahil ako, isang mid-grade Heaven Opening Realm Master, ay nagawang patayin si Zuo Quanhui, magagawa ko rin ito sa iyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Zuo Bokyun. Pinatay mo rin ba si Pei Wenzuan? Kumatok si Yang Kai sa mesa. Mangyaring huwag gumawa ng ganoong akusasyon nang walang anumang ebidensya, Elder Zuo. Nakita mo bang pinatay ko si Pei Wenzuan? Maari niyang aminin na pinatay niya si Zuo Quanhui dahil ang huli ay isang taksil sa Thousand Cranes Paradise, kaya wala sila sa anumang lugar para gumanti sa kanya. Sa halip, kailangan nilang magpasalamat sa kanya sa paglilinis ng kanilang kalat para sa kanila. Gayunpaman, hindi niya kailanman maamin na ang pagkamatay ni Pei Wenzuan at Yin Xinjiao ay may kinalaman sa kanya. Kung hindi, mag-iimbita siya ng gulo sa Voidland. Higit pa rito, talagang hindi niya sila pinatay, kaya kumpiyansa si Yang Kai nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya sa pagsasabi. Kung tungkol sa kung ano ang karapatan ko, ako ay isang Great Emperor sa lugar na ito, at ito ang aking teritoryo.
Paanong wala akong karapatan? Isang Great Emperor. Anong basura yan? Naiinis na sabi ni Zuo Bokyun. Iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay. Dahil may kinikilingan ka sa akin, Elder Zuo, dapat kang umalis. Hindi ka tinatanggap ng Star Boundary. Si Zuo Bokyun ay natural na hindi aalis ng ganoon lang, kung hindi, magiging tanga siya. Natahimik siya matapos ang isang singhot na nagpapakita kung gaano siya kakapal ang balat. Nagkusa si Shu Linggong para mabawasan ang tensyon. Mabuti, dapat niyong ihinto ang pagtatalo dahil may seryosong isyu na pag-uusapan dito. Itigil ang paggawa ng hindi kinakailangang ingay. Pagkatapos ay kinawayan niya si Yang Kai sa pagsasabing. Si Elder Zuo ay isang matandang lalaki na wala ng maraming taon upang mabuhay. Bakit mo siya ginagalit, brat? Tama ka, Marshal Uncle Shu. Patawarin mo ako sa aking kawalang ingat. Nagpakitang maamo at masunurin si Yang Kai. Ipinikit ni Zuo Bokyun ang kanyang mga mata at nagkunwaring hindi naiintindihan ang pangungutya sa mga salita ni Shu Linggong upang pigilan ang kanyang pagkairita. Ipinagpatuloy ni Yang Kai ang pagsasalita. Bawat dakilang puwersa ay makakakuha ng 5 disipulo kada 100 taon. Iyan ang aking limitasyon. Kung lahat kayo ay sumang-ayon, ang talakayan ay magpapatuloy. Kung hindi, hindi na kailangan ng karagdagang talakayan. Natahimik ang Grand Hall nang walang tumugon sa kanya. Bagamat ang 5 tao ay kalahati lamang ng makukuha ng Yin Yang Cave Heaven, ito talaga ang limitasyon ni Yang Kai. Wala siyang ideya kung gaano karaming mga talento ang lilito sa mga susunod na henerasyon, ngunit ang Heavenly Way ay patas sa lahat ng bagay, kaya ang lugar na ito ay hindi posibleng mapuno ng napakaraming kabataan na may natatanging kakayahan. Dahil ang Cave Heavens at Paradises ay kukuha ng ilang daang disipulo kada 100 taon, kakaunti na lang ang may iwan para sa Voidland. Matapos hayaan ang mga taong ito na pag-isipan ito ng ilang sandali, nagpatuloy si Yang Kai sa pagsasabi. Siyempre, bilang isang paraan ng kabayaran, handa akong hayaan kayong lahat na magtayo ng mga Dao Temples sa Star Boundary. Ang bawat dakilang puwersa ay tatanggap ng isang rehiyon na 500,000 kilometro kwadrado. Maliban sa lugar na nasa radius na 10 milyong kilometro sa paligid ng World Tree at sa mga lokasyon ng mga umiiral na sects, maaari kang pumili ng anumang lugar na gusto mo, at hindi ako makikialam. Ito ang pundasyong inilatag ni Shu Linggong para sa kanya. Ang alok ay kaakit-akit dahil ito ay dinala sa puntong ito. Sa kanilang sariling Dao Temples sa lugar na ito, nangangahulugan ito na maaari nilang ilipat ang kanilang sariling mga tao sa Star Boundary at alagaan sila mula sa murang edad o kahit bago pa sila isinilang. Sa paggawa nito, maaaring makuha nila ang mga alagad na gusto nila, at walang limitasyon sa bilang na ito. Ang mga taong ito sa una ay hindi nasisiyahan sa pagkakaroon lamang ng 5 disipulo sa bawat 100 taon para sa bawat dakilang puwersa at naghahanda silang makipagtawaran kay Yang Kai upang siya ay sumuko pa. Gayunpaman, nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang marinig nila ang sinabi niya. Nagbigay ng patas na komento si Luo Shu sa puntong ito. Sa totoo lang, magandang ideya ito. Karamihan sa mga tao ay tumanggo habang ang iba ay palihim na sumang-ayon dito. Nang makita iyon, sinabi ni Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. Napagpasyahan na, kung gayon. Maliban sa Yin Yang Cave Heaven, lahat kayo ay maaaring makakuha ng 5 disipulo mula sa Star Boundary kada 100 taon at pumili ng landmass na 500,000 square kilometers para magtayo ng sarili ninyong Dao Temples. Mabuti, tumanggo ang isang armado na si Zonping. Nagpalitan ng tingin sina Zuo Bokyun at Yu Huan habang nakakunot ang noo nila. Sa halip na ibukod ang Myriad Demons Heaven at Zuan Yuan Cave Heaven, binilang sila ni Yang Kai sa simula. Nagulat sila sa kinalabasan, ngunit medyo inaasahan din nila ito. Marshall Peak, Kabanata 4622. Palitan ng mga regalo. Inasahan na nila ito dahil kung talagang ibubukod ni Yang Kai ang 2 Cave Heavens, isang awayan ng dugo ang mabubuo sa pagitan ng 2 partido. Sa pamamagitan ng pagbibilang sa kanila, maaari itong magsilbi bilang isang paraan ng kabayaran para sa kanila. Sina Pei Wenzuan at Yin Xinjiao ay patay na. Gayunpaman, kung ang 2 Cave Heavens ay makakahanap ng ilang mahuhusay na kabataan mula sa Star Boundary, magkakaroon sila ng pagkakataong makakuha ng mas maraming core disciples na maaaring direktang umakyat sa 6th grade makalipas ang ilang daan o 1,000 taon. Ang ikinagulat nila ay tila walang intensyon si Yang Kai na pahirapan sila. Dahil ang bilang ng mga tao ay napagkasundoan, ang iba pang mga isyo ay madaling harapin. Pagkatapos ay ipinaalam ni Yang Kai ang kanyang mga kahilingan sa ngalan ng Star Boundary.
Para sa bawat disipulong kinuha nila, kailangan nilang magbayad ng buong set ng 6th grade na materyales o isang bagay na may katumbas na halaga. Ang kahilingang ito ay hindi katakataka, kaya ang high-grade masters ay direktang sumang-ayon dito nang hindi tumatawad. Nang talakayin nila ang World Tree at ang World Fruits, hindi sila binigyan ni Yang Kai ng isang tiyak na sagot dahil sinabi niya na hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ito kapag ang World Tree ay nagsimulang mamunga isang araw. Naramdaman din nila na walang kabuluhan na pag-usapan ang isyo sa puntong ito, kaya sila ay direktang sumang-ayon din dito. Walang kontratang pipirmahan. Ang mahigit 30 high-grade Heaven Opening Realm Masters sa eksena ay kumakatawan sa kanilang mga sekta, kaya ang kanilang salita ang pinakamahusay na katiyakan. Ang mahirap na negosasyon ay tumagal ng 3 araw bago tuluyang naayos ang alikabok. Kung anong uri ng mga disipulo ang gustong makuha ng mga dakilang puwersa o kung saan nila itatayo ang kanilang mga Dao Temple, ito ay kanilang sariling negosyo. Sa oras na iyon, maaari na lang nilang ipaalam ang High Heaven Palace, na nominal na namamahala sa Star Boundary, tungkol dito, kaya hindi na ito nakakagulo. Sa pinakadulo, sinabi ni Yang Kai. Ang talakayan ay limitado lamang sa Star Boundary. Ang lahat ng iba pa sa Great Territory na ito ay pag-aari ng High Heaven Palace, at walang sino man sa inyo ang dapat tumingin dito. Mabuti, tumanggo silang lahat. Palihim na inilibot ni Shu Linggang ang kanyang mga mata, iniisip na sinasamantala sila ni Yang Kai dahil wala silang ideya na ang Territory Gate na ilang milyong kilometro lamang ang layo mula sa Star Boundary ay humantong sa isang newborn Great Territory. Kung alam nila, hindi sila pumayag agad. Kahit na marami sa kanila ang nakakita ng Territory Gate, hindi iyon nag-abala sa kanila dahil iniisip nila na isa lang itong Territory Gate na humantong sa isang kilalang Great Territory. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi maaaring itago magpakailanman. Kapag ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay nagkaroon ng ilang librerag oras, malalaman nila na may nangyari. Dahil sa sinabi niyan, sa ginawang malinaw ni Yang Kai ang kanyang paninindigan sa araw na ito, at ang mga dakilang puwersa ay talagang nakakuha ng maraming benepisyo mula sa Star Boundary, maaaring hindi sila handang makipagtalo kay Yang Kai tungkol dito. Kahit na ang isang bagong Great Territory ay mayaman sa mga mapagkukunan, ang Cave Heavens at Paradises ay mayroon ng sapat na mga pamana, kaya, hindi sila papayag na makipagtalo kay Yang Kai tungkol dito. Kung mayrita si Yang Kai, maaari silang magdusa ng ilang pagkalugi. Pagkatapos ng talakayan, mabilis silang umalis sa palasyo, kasama sina Zuo Bokyun at Yu Huan. Inimbitahan silang pumasok sa Grand Hall pagdating nila sa Star Boundary, kaya hindi pa sila pamilyar sa sitwasyon dito. Sa makatuwid, kinailangan nilang personal na tumingin sa paligid. Ang iba sa kanila ay naghanap ng angkop na mga lokasyon upang itayo ang kanilang Dao Temples dahil hindi sila nagmamadaling pumili ng mga disipulo. Tulad ng sinabi ni Shu Linggang, ang World Tree ay nagpakita ng mga kababalaghan nito, ngunit ito ay hindi hanggang sa lumipas ang ilang henerasyon na ang puno ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga residente dito. Ito ay isang pambihirang insidente na si Yu Changdao ay makakahanap ng isang bata na may innate Dao body upang magmana ng kanyang legacy ng napakabilis. Tiyak, kung talagang nakatagpo sila ng isang taong may pambihirang kakayahan, hindi sila tatutol na kunin sila bilang isang disipulo. Maaari silang makakuha ng 5 tao bawat 100 taon pa rin. Ang Star Boundary, bilang Heaven Opening Realm Cradle, ay itinadhana na mag-export ng iba't ibang uri ng mahuhusay na tao sa buong 3,000 mundo. Ang balita ay malapit nang kumalat sa iba pang bahagi ng Outer Universe, at sa panahong iyon, ang Cave Heavens at Paradises na hindi nakikibahagi sa talakayan ay magpapadala ng kanilang mga kinatawan. Gayunpaman, dahil naitakda na ang mga alituntunin, ang iba sa kanila ay dapat na sumunod sa kanila. Kung ikukumpara sa Cave Heavens at Paradises na walang mga kinatawan sa Star Boundary sa puntong ito, ang tanging kalamangan na makukuha ng mahigit 30 dakilang puwersa na naruroon sa eksena ay ang maaari nilang piliin ang pinakamagandang lugar at itayo ang kanilang Dao Temples. Ang iba pang mga benepisyo ay pareho. Hindi ka ba titingin? Biglang lumitaw si Yu Changdao sa tabi ni Shu Linggang. Kasalukuyan, gumagala sila sa isang lugar sa Star Boundary. Nakahanap si Shu Linggang ng magandang lugar habang sinusuri niya ang lugar. Nagplano siyang magtayo ng Dao Temple para sa Yin-Yang Cave Heaven dito. Nasa Southern Territory sila kung saan dating matatagpuan ang Asher Sun Temple. Noong nakaraan, ang Great Demon God ay nagdala ng kalamidad sa Star Boundary at bumagsak ang buong Southern Territory. Ang mga mula sa Asher Sun Temple ay walang pagpipilian kundi iwanan ang kanilang pundasyon. Sa pangunguna ng Temple Master na si Wen Zishan, umatras sila sa High Heaven Palace.
Pagkatapos noon, nagsanib puwersa ang mga Great Emperor at pinatay ang Great Demon God, kaya't naibalik ang kapayapaan sa Star Boundary. Kasunod ng digmaan, nakita ni Wen Zishan na ang orihinal na lokasyon ng kanyang sect ay nabasag at ang Earth Vein ay naputol, kaya nagpasya siyang maghanap ng bagong lokasyon upang muling itayo ang Asher Sun Temple. Kung hindi dahil sa paglawak ng World Tree, ang lugar na ito ay mananatiling tiwangwang sa maraming milenyo na darating. Gayunpaman, sa pagpapakain mula sa World Tree, ang Earth Vein ay muling nakonekta, at ang World Energy ay naging sapat muli. Maraming puno ang nagsimulang tumubo sa mga bundok, at nagsimulang bumalik ang magandang tanawin. Nakangiting sumagot si Shu Linggang. Hindi ka rin nag-abalang tingnan, di ba? Pinabulaanan ni Yu Changdao na nakakunot ang noo. Siya ang manugang ng iyong Yin Yang Cave Heaven. Paano kung may mangyari sa kanya? Silang dalawa ay High-Grade Heaven Opening Realm Masters. Paano sila lalabanan ni Yang Kai kung magsanib puwersa sila? Isang walang pakialam na si Shu Linggang ang sumagot. Ikaw ang Supreme High-Grade Guest Elder ng High Heaven Palace. Dahil hindi ka nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan, bakit ako dapat? Hindi ka ba talaga pupunta? Natigilan si Yu Changdao. Kung hindi siya pinalad, nakatadhana siyang mahulog sa panganib sa pagkakataong ito. Hindi ko kayang protektahan siya habang buhay. Kung papalarin siya, makakaalis siya dito ng mag-isa. Nagpakitang tiwala si Shu Linggang. Bukod dito, may ilang mga bagay na kailangan niyang harapin ng direkta, kung hindi ito magwawakas. Tumingin sa kanya si Yu Changdao na nakakunot ang noo, iniisip kung ano ang balak ng huli. Pagkatapos ay umiling siya at sinabing, "Sige, ako na mismo ang pupunta doon." Nang matapos ang kanyang mga salita, siya ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril sa kalangitan. Si Shu Linggang ay nanatili sa parehong lugar ng ilang sandali bago siya tumingin sa direksyon na iniwan ni Yu Changdao, ngunit hindi nagtagal ay binawi niya ang kanyang tingin habang siya ay tumawag. Chingkoy. Si Chingkoy, na nanatiling tahimik sa likod niya sa loob ng mahabang panahon, ay ikinulong ang kanyang kamao. Hanord Master, bumalik sa Yin Yang Cave Heaven at ipaalam sa Sect Master ang tungkol sa lugar na ito ng detalyado. Siya ang may hawak ng huling say sa kahit anong arrangement na gagawin natin. Oo, sagot ni Chingkoy at tumalikod para umalis. Sa likod ng kanyang mga kamay, si Shu Linggang ay nakatayo sa isang tiyak na tuktok habang siya ay biglang ngumiti. Si Old Yu ay talagang sumali sa barko ng isang pirata sa pagkakataong ito, at may isang tunay na tuso na kapitan. Sa Northern Territory, sa isang lupain na nababalutan ng nyebe, nakasuot ng berdeng damit si Yang Kai habang nakatayo siya sa tuktok ng puting bundok. Kasunod ng pagbabago sa Star Boundary, nakatadhana na ang lahat ng 108 Cave Heavens at Paradise ay magtitipon sa lugar na ito. Bilang isang Great Emperor ng Star Boundary, maraming bagay ang kailangan niyang hawakan. Ang pinakamahalagang gawain sa ngayon ay palawakin ang populasyon ng Star Boundary. Kasunod ng matinding labanan laban sa Great Demon God, ang karamihan sa populasyon ay napatay sa Star Boundary. Bagaman 100 taon na ang nakalipas mula noong labanan, ang pagbawi mula sa naturang pagkatalo ay hindi gaanong simple. Maraming lugar ang walang tao dahil ang mga karaniwang mataong lungsod ay wala ng tao. May mga guho sa lahat ng dako. Ang Cave Heavens at Paradises ay kukuha ng mga disipulo mula sa Star Boundary, kaya naisip na ni Yang Kai na kapag kumalat ang balita sa buong 3,000 mundo, bukod sa nangungunang 108 dakilang puwersa, ang mga dakilang puwersa ng ikalawang klase ay dadaloy din, sa lugar na ito tulad ng mga pusa na nanghuhuli ng simoy ng isda, naghahanap ng mga pagkakataong magnakaw ng ilang mga benepisyo. Si Yang Kai ay hindi rin nilayo na pigilan sila dahil ang pagsisikap na gawin ito ay magiging walang kabuluhan. Tulad ng sinabi ni Shu Linggang, ang Star Boundary ang mananalo kung ang mga tao mula sa lugar na iyon ay nakakalat sa 3,000 mundo. Upang magkaroon ng mas maraming mahuhusay na tao sa Star Boundary, kailangan niyang palawakin ang populasyon sa pamamagitan ng paghikayat sa mga tao na magkaanak ng mas maraming anak. Gayunpaman, hindi nila mapunan ang puwang sa maikling panahon sa pamamagitan ng pag-asa sa kasalukuyang populasyon ng Star Boundary. Sa kabutihang palad, mayroong maraming Universe World sa Newborn Great Territory. Ang martial daw sa mga Universe World na iyon ay karaniwang mababa, kaya walang magiging problema kung ililipat nila ang ilan sa mga taong iyon sa Star Boundary. Sinabi na ni Yang Kai kay Yuhi na ay proseso ang isyong ito. Kapag dumating ang oras para sa paglipat, siya ay personal na gagawa ng hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang miniature universe ay nagkatawang tao at maaaring tumanggap ng mga buhay na nilalang. Ang iba sa parehong grado ay hindi nagawa iyon. Ang paglipat ng bilyon-bilyong buhay ay isang mahirap na gawain,
Kaya sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili sa kanila sa loob ng kanyang miniature universe ay magagawa niya ito ng madali. Makakatulong din sina Shu Linggong at Yu Changdao, ngunit hindi nilayon ni Yang Kai na pasukin ang sinumang hindi mula sa Voidland o High Heaven Palace sa Newborn Great Territory. Kaya naman, kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap. Ang malamig na hangin ay naging lalong nagyayelo habang ang hangarin sa pagpatay ay tumagos sa hangin. Dalawang sinag ng liwanag, na nagradiated ng nakakatakot na world forces, na direktang bumaba kay Yang Kai, na nakatayo sa tuktok ng isang manyab na bundok, mula sa langit. Si Yu Changdao, na nagtatago sa malapit, ay bumantong hininga. Hindi pa rin napigilan ng dalawang ito ang kanilang urge na kumilos. Bagamat isinantabi na ni Yang Kai ang sama ng loob at nangako sa kanila ng ilang mga benepisyo para makabawi sa pagkawala ng kanilang mga core disciple, wala pa rin silang pagpipilian kundi kumilos. Nang si Yu Changdao ay handa ng lumukso para tulungan si Yang Kai na iwasan ang mga pag-atake, nagsimulang umungol ang buong star boundary na parang isang natutulog na dragon ang nagtaas ng ulo. Nagsimulang lumitaw ang kidlat sa mundo nang nabuhay ang isang hindi kapani-paniwalang mayamang world force at agad na pinalibutan ang binata. Ang kanyang 6th grade aura ay mabilis na tumaas sa isang hindi maisip na paraan, at sa isang kisap mata, nakamit niya ang isang pambihirang tagumpay sa 7th grade, ngunit hindi ito tumigil doon. Di nagtagal, si Yang Kai, na orihinal na nasa 6th grade, ay nagpalabas ng aura ng isang peak 7th grade master, na tila isang hakbang lang ang layo mula sa 8th grade. Napabuntong hininga si Yu Changdao at napabulalas. Hinihiram niya ang world force mula sa mundo na ito. Noon niya napagtanto kung bakit hindi nag-aalala si Shu Linggong kahit alam niyang lihim na kikilos sina Zuo Bokyon at Yu Huan. Iyon ay dahil sigurado siya na kayang harapin ni Yang Kai ang kanyang mga kalaban. Natagpuan ni Yu Changdao ang kanyang sarili na katawa-tawa habang pumunta siya dito upang protektahan ang binata. Karaniwan, ang isa ay hindi nakakahiram ng maraming world force mula sa isang universe world. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong world force sa isang universe world sa simula. Gayunpaman, iba ang star boundary. Noong hiniram ni Yang Kai ang world force ng star boundary sa unang pagkakataon, hindi siya makakarating sa 7th grade nang walang tulong ng lahat ng iba pang Great Emperor, na umakyat na sa 6th grade. Gayunpaman, kahit na wala ang tulong ng mga Great Emperor sa pagkakataong ito, madali pa rin siyang makakarating sa tuktok ng 7th grade. May isang paliwanag lang. Ang pamana ng star boundary ay ngayon ay higit na sapat kaysa sa nakaraan, na nagbigay daan kay Yang Kai na magkaroon ng isang mahusay na paglukso sa kapangyarihan pagkatapos niyang hiramin ang world's world force. Habang ang mundo ay patuloy na humahampas, itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at itinulak ito palabas, ang kanyang buhok at damit ay pumapalpak sa hangin. Ang mga snowflake sa radius na 1,000,000 kilometro sa paligid niya ay tila nagyelo sa kalagitnaan ng hangin. Kasunod ng malakas na boom, ang divine abilities ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay agad na niresolba. Lumakas ang aura ni Yang Kai nang kontrolin niya ang isang kapangyarihan na nasa tuktok ng 7th grade kahit na siya ay nasa 6th grade lamang. Pagkatapos ay sinabi niya pagkatapos ng isang tawa. Importante kung hindi ako magbibigay sa iyo ng anumang kapalit. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang sibat. Ang mga snowflake ay sumabog sa himpapawid at naging hindi nakikitang pagpatay na layunin habang umiikot ang mga ito sa radius na 1,000,000 kilometro. Sa sumunod na sandali, dalawang mahinang ungol ang narinig. Martial Peak, Kabanata 4623. Ang Star Boundary, ang sentro ng atensyon. Sa simula pa lang, sina Zuo Bokyon at Yu Huan, na palihim na kumilos, ay hindi nagpakita ng kanilang mga mukha. Wala ring intensyon si Yang Kai na patayin sila ng walang awa dahil nakipagpalat lang siya ng galaw sa kanila bago tumigil. Habang kumukupas ang mga ulap, biglang lumitaw ang dalawang bitek sa kalangitan. Napakalaki nila na kahit sino sa Star Boundary ay makikita sila ng malinaw saan man sila naroroon. Ang mga bitek ay dahan-dahang lumaki at nagsiwalat ng isang pares ng mga naglalakihang mga mata, na tila may ilang nakakubli na Diyos na sa wakas ay bumaba sa lupaing ito. Habang nakatingin ang mga mata sa ibaba, ang bilyon-bilyong buhay na nilalang sa Star Boundary ay hindi maiwasang magkaroon ng gana na lumuhad at sambahin sila. Maging ang mahigit 30 high-grade Heaven Opening Realm Masters, na gumagala sa Star Boundary sa sandaling iyon, ay nakaramdam ng pressure habang nakakunot ang kanilang mga kilay, huminto sa kanilang mga landas upang tumangala sa langit. Ang mga mata ay lumilitaw na nakangiti, na tila ang may-ari ay sinusubukang sabihin na siya ay sasalakayin ang sinumang maglakas loob na gumawa ng kaguluhan sa kanyang teritoryo. Si Zuo Bokyon at Yu Huan ay nabigla habang tumatakas sila,
ngunit sinundan sila ng pares ng mga mata at siniguro na hindi sila makakatakas sa paningin ng may-ari. Ang layuning pumatay ay parang mga tanikala na nakapulupot sa kanilang mga leeg, dahilan upang sila ay malagutan ng hininga. Pareho silang mukhang galit. Hindi nila kailanman inaasahan na ang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay makakarating sa rurok ng 7th grade sa pamamagitan ng paghiram ng lakas ng mundo na ito. Isa pa, nasa star boundary sila, kaya pabor sa binata ang sitwasyon. Kahit na nilayo nilang patayin siya ng walang awa, baka sila na lang ang mawalan ng buhay. Tahimik na nakatingin sa kanila ang pares ng mga mata sa langit, na parabang pinagmamasdan ng may-ari ang dalawang daga na pumasok sa kanyang kamalig. Napuno ng pangungutya ang titig. Sa tuktok ng Snow Mountain, marahang ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Kasabay nito, unti-unti ring naglaho ang malalaking mata sa langit. Sina Zuo Bukyon at Yu Huan ay sumugod sa isang kuwebo sa isang tiyak na bangin bago sila umupo nang nakakrus ang kanilang mga paa at pinunasan ang dugo sa kanilang mga bibig. Habang nilalampasan sila ng hangin, napagtanto nilang nababalot ng malamig na pawis ang kanilang likod. Nanginginig pa rin sa gulat, nagpalitan sila ng tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Zuo Bukyon na may madilim na ekspresyon. Mukhang walang makakaharap sa batang iyon maliban kung kumilos ang isang 8th grade ancestor. Napaungol si Yu Huan sa sama ng loob. At least naging mataktika siya sa hindi paglampas sa linya. Kung iginiit ni Yang Kai na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanila, isang matinding labanan ang magaganap. Marahil ay napunta si Yang Kai sa isang kakilakilabot na kalagayan, ngunit kahit isa sa kanila ay nawalan din ng buhay. Gayunpaman, kahit na ginamit ni Yang Kai ang World Force ng Star Boundary, binigyan lamang niya sila ng babala at pagkatapos ay tumigil. Maliwanag na gusto lang niyang iwasan ang mga ito sa halip na makipag-away sa dalawang Cave Heavens. Sa mahigit 30 high-grade Heaven Opening Realm Masters bilang mga saksi sa araw na ito, walang sino man ang sisisi kay Yang Kai sa hinaharap. Sa halip, purihin nila siya sa pagiging mapagbigay at mataktika. Kung ikukumpara, sina Zuo Bukyon at Yu Huan, na umapi sa binata sa kabila ng pagiging mas makapangyarihan, ay ituturing na liko. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang isakal ito sa pagkakataong ito. Si Zuo Bukyon ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Kahit na matatag ang kanilang paniniwala na ang kanilang mga disipulo, sina Pei Wenzuan at Yin Xinjiao, ay pinatay ni Yang Kai, walang nakakita sa gawa, kaya walang ebidensya na maghain ng kaso. Kung dati, kung gusto ng dalawang Cave Heaven na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang mga disipulo, hindi na nila kailangan ng anumang ebidensya. Ang isang pag-aalinlangan ay maaaring magudyok sa kanila na gumawa ng isang hakbang, at walang sino man ang maglalakas loob na magsabi ng anuman. Gayunpaman, dahil ang World Tree ay nasa Star Boundary, ang lugar na ito ay nakatadhana na maging sentro ng atensyon para sa buong 3,000 na mundo. Bilang isang Great Emperor ng Star Boundary, may karapatan na si Yang Kai na maging pantay sa kanila at talakayin ang mga termino sa mga sektang kanilang kinakatawan. Kung talagang pipilitin nilang gawing mahirap ang mga bagay para kay Yang Kai, ang ibang Cave Heavens and Paradises ay sisisihin at pipigilan sila, na magdudulot lamang sa kanila ng mga pagkalugi. Kung hindi, dahil sa kanilang mga pagkakakilanlan at katayuan, hindi sila maglulunsad ng palihim na pag-atake. Maaaring direktang hinanap nila si Yang Kai at pinatay siya. Gayunpaman, hiniram ni Yang Kai ang World Force mula sa Star Boundary at agad na nagtataglay ng kapangyarihan na nasa tuktok ng 7th grade, na nagpahirap sa kanila ng maliit na pag-urong. Sa kabutihang palad, walang intensyon si Yang Kai na patayin sila dahil kaunti lang ang pang-aasar niya sa kanila. Gayunpaman, tila hindi na nila kayang ipaghiganti ang pagkamatay ni Pei Wenzuan at Yin Xinjiao dahil walang ebidensya. Higit pa rito, kung ang Myriad Demons Heaven at Zuan Yuan Cave Heaven ay gustong makakuha ng ilang mga benepisyo mula sa Star Boundary, hindi na nila ito uulitin, kung hindi, sila ay humihingi ng gulo. Tahimik na alam ng magkabilang panig na kailangan nilang gumawa ng konsesyon. Habang nagpapalitan sila ng tingin, nagpakawala sila ng mahabang buntong hininga. Siguradong nadurog ang puso nila sa katotohanang patay na ang kanilang mga disipulo sa 6th grade. Sa nakaraan, ang ganitong uri ng pagkawala ay hindi masasabing hindi makayanan, ngunit ito ay tiyak na napakalaki. Gayunpaman, kung makakahanap sila ng ilang mahuhusay na kabataan na aalagaan sa Star Boundary, maaari silang makabawi sa mga pagkalugi. Kaya lang nahirapan silang alisin ang galit sa kanilang dibdib. Sa taluktok ng nalalatagan ng nyebe na bundok, si Yang Kai ay nakaupo na nakakross ang mga paa. Habang umiikot ang mga snowflake sa paligid niya, sinubukan niyang sugpuin ang kanyang hangarin na pumatay. Kung maaari,
hindi niya madaling pakakawalan sina Zuo Bokyun at Yu Huan. Katulad ng sinabi niya kay Shu Linggang dati, magalang niyang tretuhin sila pagdating nila, at magiging maayos ang lahat kung sila ay mataktika. Kung hindi, natural na kailangan niyang labanan ang mga ito. Ipinakita ni Yang Kai ang kanyang sinseridad sa pamamagitan ng pagpayag sa kanila na makilahok sa talakayan at kahit na nagbahagi ng pantay na benepisyo sa kanila mula sa Star Boundary. Gayunpaman, palihim pa rin silang gumawa ng hakbang. Kung si Yang Kai ay isang karaniwang 6th grade Heaven Opening Realm Master at ang Star Boundary ay isang ordinaryong Universe World, hindi siya makakaligtas sa pag-atake ng dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng gana na patayin sila ng walang awa. Gayunpaman, kung talagang ginawa niya iyon, hindi kakayanin ng Star Boundary, at ang ibang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi pumikit sa sitwasyon. Kapag nakialam sila, ititigil ang hidwaan at siya ang sisisihin. Bigla siyang nainggit kay Wukong, na walang pag-aalala sa mga ganoong bagay. Maaaring patayin ng lalaki ang sino mang gusto niya, anumang oras na gusto niya. Sa sinabi nito, tinanong ni Yang Kai ang kanyang sarili kung matutuwa ba talaga siya kung katulad lang siya ni Wukong. Mula noong unang panahon, ang tao ay tulad ng isang punong walang ugat, isang ilog na walang pinanggagalingan. Hindi niya akalain na mabubuhay siya tulad ni Wukong, patuloy na nangangaso at nag-iisa, kaya walang dapat ikainggit sa katotohanan. Ilang sandali pa, dahan-dahan niyang ipinilig ang kanyang ulo at iminulat ang kanyang mga mata. Nang ibalik niya ang lahat ng World Force na hiniram niya, ang kanyang cultivation ay bumagsak mula sa 7th grade hanggang sa 6th grade. Lumingon siya sa isang partikular na direksyon at tumango ng may pasasalamat. Si Yu Changdao, na nagtago doon, ay ngumiti at umalis. Mabilis siyang bumalik sa High Heaven Palace para makipaglaro sa batang si Shida Zuang. Ilang buwan na lamang ang nakalipas mula nang ipanganak si Shida Zuang, kaya natural na hindi siya makapagtanim, gayunpaman, tutulungan ni Yu Changdao na painitin ang kanyang mga meridian sa kanyang paglilinang araw-araw. Ginagawa niya ito tuwing 6 na oras, kaya ito ay 4 na beses sa isang araw, at hindi siya kailanman lumaktaw ng isang sesyon. Gayunpaman, sa halip na mahirapan ito, nasiyahan siya sa paggawa nito. Sa kabilang banda, medyo nalungkot ang ina ni Shida Zuang na si Liu Kaixia. Bagamat kaunting panahon na mula nang magsimula siyang manirahan sa High Heaven Palace, malinaw na alam niya na ang matandang ito ay isang senior expert na mas makapangyarihan kaysa sa senior void. Siya ay isang hamak na tao, ngunit ang kanyang anak ay pinahahalagahan ng isang taong hindi pangkaraniwan. Iyon ang dahilan kung bakit nahirapan siyang paniwalaan dahil iniisip niya na maaaring may nangyaring mali. Kung hindi lang lumaki ang bata na tulad ng inaasahan ng matanda, tiyak na madjay guilty sila. Sa kabilang banda, labis na nasiyahan si Yu Changdao kay Shida Zuang. Ang tanging bagay na hindi niya ikinatuwa ay ang pangalan ng bata, dahil ang Shida Zuang ay parang pangalan ng isang magsasaka. Hindi ito nagbigay ng marilag o kahangahangang hangin. Naawa siya sa bata nang maging makapangyarihan ang huli isang araw at kinailangan niyang sabihin ang pangalan sa mga taong una niyang nakilala. Iminungkahi niyang bigyan ang bata ng ibang pangalan, ngunit tiyak na tinanggihan siya ni Liu Kaixia, at sinabing hindi dapat palitan ang pangalan dahil ibinigay ito ng ama ng bata bago siya namatay. Kung hindi, ang bata ay ituring na hindi karapat-dapat. Alam kung gaano katigasan ang babae, nagpa siya si Yu Changdao na isuko ito. Hindi nito mababago ang isang bagay sa pamamagitan ng hindi pagbibigay sa bata ng isang bagong pangalan pa rin. Kaya lang, kapag sinabi ng bata ang kanyang pangalan sa kanyang mga kaaway sa hinaharap, mukhang hindi siya nakakatakot. Marahil ang mga kalaban na iyon ay magbabawas sa kanya. Si Liu Kaixia ay nasiyahan sa katotohanan na ang bata ay nagkagusto sa matanda. Nitong mga nakaraang araw, hindi niya ito pinapansin kahit minsan. Sa tuwing lumitaw ang matanda, hinihiling ng bata na may akap siya. Hanggang sa nagutom siya ay hahanapin niya ang kanyang ina. Si Yu Changdao ay tiyak na nasiyahan doon. Ang mga mula sa High Heaven Palace ay naghanda ng Spirit Peak para manatili sina Yu Changdao, Liu Kaixia, at Shida Zuang. Ang sariwang pagkain ay ipapadala sa kanila araw-araw, kaya wala silang dapat ipag-alala. Bukod dito, lumalabas na si Yu Changdao ay mananatili sa High Heaven Palace ng mahabang panahon. Bago umakyat ang bata sa Heaven Opening Realm, malamang na mananatili rito ang matanda upang turuan siya kung paano magtanim. Ang kapalaran ni Shida Zuang ay karaniwang binago para sa mas mahusay. Marami sa mga disipulo sa High Heaven Palace ay naiinggit pa sa kanya. Sa Star Boundary, maraming Spirit Peaks ang mayroon na ngayong mga bagong construction project.
Maging ang mga sinaunang kagubatan na kadalasang walang mga tao ay abala sa ingay. Sa paglipas ng panahon, ang Dao Temples at mga sanga ng Cave Heavens and Paradises ay unti-unting nabuo. Nang marinig ng mas maraming Cave Heavens at Paradise ang tungkol sa balita, agad silang nagpadala ng kanilang mga kinatawan upang pumunta sa Star Boundary. Ang mga mula sa High Heaven Palace ay partikular na naghanda ng isang lugar upang tanggapin ang mga nangungunang masters na ito mula sa Cave Heavens and Paradises. Sa tuwing may bisita, ipinapaalam nila sa kanya ang tungkol sa kasunduan na pinuntahan ng unang high-grade Heaven Opening Realm Masters at ipaliwanag sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon sa Star Boundary. Totoong, ang mga mula sa Cave Heavens at Paradises ay walang pakialam sa isang sekta na namuno sa isang universe world, kaya inaasahan na hindi lang nila kukunin ang salita ng High Heaven Palace para dito. Gayunpaman, pagkatapos magtanong sa paligid, malalaman nila na ang mga mula sa High Heaven Palace ay nagsabi ng totoo. Nang matagpuan nila ang mga dati nilang kaibigan at nakita na halos 30 dakilang puwersa ang nagsimula ng magtayo ng mga Dao Temple sa Star Boundary, hindi na sila makaupo at walang magawa. Bagamat malawak ang Star Boundary, mas kaunti ang mga pagpipilian para sa kanila kung ang lahat ng magagandang lugar ay inookupahan ng iba muna. Pagkatapos ay nagmamadali silang nag-survey sa Star Boundary upang maghanap ng mga angkop na lokasyon. Noong una ay nag-aalala si Hua Qingxi na hindi tatanggapin ng mga nahuling dumating ang kasunduan. Sa kasong iyon, maaaring lumitaw ang ilang mga salungatan. Gayunpaman, nagulat siya na wala sa mga Cave Heavens at Paradises na dumating sa ibang pagkakataon ang tumutol. Noon lang siya naniwala sa sinabi ni Yang Kai. Ang mahigit 30 dakilang puwersa na nakibahagi sa talakayan ay hindi lamang kumakatawan sa kanilang sariling mga sekta, kundi sa lahat ng Cave Heavens at Paradises. Walang magiging problema sa kasunduan na kanilang napagpasyahan. Palaging may mga taong sumusulyap din sa World Tree. Kahit na napakalakas ng high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito, nakita lang nila ang mga talaan ng World Tree sa mga sinaunang aklat. Inaasahan silang ma-curious dahil hindi pa nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Namangha din sila sa sapat na pamana ng Star Boundary. Sa kabilang banda, hindi na lihim na nagawang hiramin ni Yang Kai ang World Force ng Star Boundary para maabot ang rurok ng 7th grade dahil isa siyang Great Emperor ng lugar na ito. Sa makatuwid, kinilala ng lahat ng high-grade Heaven Opening Realm Masters na may karapatan siyang tumayo sa pantay na katayuan sa kanila. Iyon ay ang kaso sa Star Boundary at least. Marshall Peak, Kabanata 4624. Tinatanggihan kong tanggapin ito. Sa loob lamang ng ilang taon, ang Star Boundary, na matatagpuan sa bagong pinangalan ng High Heaven Territory, ay naging isang pangalan sa buong 3,000 mundo. Ito ang unang Great Territory na ipinangalan sa isang sekta ng Universe World. Karaniwan, ang isang Great Territory ay ipinangalan sa pinakamakapangyarihang dakilang puwersa sa lugar na iyon. Halimbawa, ang Great Territory kung saan matatagpuan ang Voidland ay pinangalan ng Void Territory. Ang Great Territory kung saan matatagpuan ang Yin-Yang Cave Heaven ay tinawag na Yin-Yang Territory. Hindi kailanman nagkaroon ng exception. Sa High Heaven Territory, wala talagang isang disenteng dakilang puwersa, kaya inaasahan na ang Great Territory ay ipinangalan sa High Heaven Palace, at karamihan sa mga tao ay okay dito. Sa loob lamang ng ilang taon, 108 Dao Temples ang naitayo sa Star Boundary na pag-aari ng lahat ng Cave Heavens at Paradises. Ang bawat Dao Temple ay pinangangasiwaan ng isang 7th grade master na responsable sa pagharap sa mga panlabas na gawain. Sa madaling salita, mayroong higit sa 100 high-grade Heaven Opening Realm Masters na naninirahan sa Star Boundary. Iyon ay isang nakakatakot na figure. Dapat pansinin na ang bawat isa sa kanila ay kasing lakas ni Zuo Quanhui. Matapos ang unang yugto ng pagkataranta, pagkabalisa, at kaguluhan, ang mga katutubo sa Star Boundary ay naging komportable. Salamat sa kampanyang ginanap ng High Heaven Palace, ang lahat sa Star Boundary ay naging ganap na mulat sa sitwasyon sa 3,000 Worlds. Maraming kabataan ang naniniwala na ang kanilang mga kakayahan ay katangi-tangi dahil umaasa sila na ang mailap na matataas na dalubhasa ay tumingin sa kanila at kunin sila bilang mga disipulo balang araw. Sa tamang pagsasanay, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging matagumpay balang araw. Gayunpaman, ito ay nakatadhana na maging isang pipe dream para sa 99% sa kanila. Sa sinabi nito, may ilang mga batang mukhang ordinaryong bata sa lahat ng 4 na teritoryo na napili at kinuha bilang mga disipulo ng high-grade Heaven Opening Realm Masters. Sa tuwing kumakalat ang ganitong balita, ang bayan kung saan napili ang bata ay magdiwang, at hahayaan din itong maging mas pag-asa ang mga taong mataas ang tingin sa kanilang sarili.
Ang Cave Heavens and Paradises ay hindi nagmamadaling pumili ng mga disipulo mula sa Star Boundary. Pagkatapos ng lahat, bawat isa sa kanila ay maaaring makakuha ng 5 mga disipulo bawat 100 taon, at ito ay maaga pa. Sa kabilang banda, nang matapos ang kanilang Dao Temples, agad silang nagpadala ng ilang mahuhusay na batang disipulo upang alagaan dito. Ang bawat Cave Heaven at Paradise ay kinokontrol ang isa o higit pang Great Territories, kung saan mayroong hindi mabilang na Universe Worlds. Sa makatuwid, hindi mahirap para sa kanila na pumili ng ilang kabataang may pambihirang kakayahan na ipadala. Ang mga alagad na kanilang ipinadala ay may napakababang paglilinang. Ang ilan sa kanila ay nagsimula pa lamang sa paglilinang. Ang pagkakatulad nila ay lahat sila ay napakatalino. Habang lumaki ang mga taong ito sa ilalim ng impluwensya ng World Tree sa Star Boundary, ang mga tagumpay na makukuha nila sa hinaharap ay lalakas din kapag naunawaan na nila ang kanilang Grand Dao at na-condensed ang isang Dao Seal. Marami sa mga taong ito ang posibleng makapasok sa 5th grade o maging sa 6th grade. Ang bawat dakilang puwersa ay nakakuha ng landmass na 500,000 square kilometers, na hindi malaki o maliit, ngunit ito ay sapat para sa kanila na mag-alaga ng hanggang 10,000 katao. Habang ang mga tao mula sa Cave Heavens at Paradises ay tumira, ang pananalapi ng Voidland ay bumuti din ng husto. Ayon sa kasunduan sa pagitan ni Yang Kai at ng lahat ng dakilang puwersang iyon, bawat isa sa kanila ay makakakuha ng 5 disipulo mula sa Star Boundary kada 100 taon. Bilang kapalit, kinailangan nilang magbigay ng 5 set ng 6th grade na materyales o mapagkukunan na katumbas ng halaga. Wala sa mga Cave Heavens at Paradise ang bumalik sa kanilang salita habang sila ay direktang nagbabayad ng mga materyales. Sa makatuwid, ang Star Boundary ay nakaipon ng ilang daang materyales sa 6th grade sa nakalipas na ilang taon. Ang bilang ay hindi nakakagulat, ngunit ito ay isang pangmatagalang deal. Matapos wasakin ang Heavenly Sword Union, na nagresulta sa pagkawala ng buhay ni Zuo Quanhui, nagsimulang gumana muli ang Voidland Star City. Pinamunuan ni Mo Mei ang isang grupo ng Heaven Opening Realm Masters pabalik sa Void Territory at ipinagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang gobernador ng Star City. Sa pagkakaroon ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kasikatan ng Star City. Kaya nga hindi nagtagal ay nabawi nila ang mga pagkalugi na kanilang dinanas. Ang upo ng mga tindahan sa Star City lamang ang nagpapahintulot kay Yang Kai na kumita ng malaki. Nang pamunuan ni Zuo Quanhui ang Heavenly Sword Union upang i-cordon ang Territory Gates hanggang Void Territory, marami sa mga mangangalakal ang may malungkot na pananaw sa hinaharap ng Voidland dahil ayaw nilang masaktan ang Heavenly Sword Union at ang malaking puwersa sa likod ng Zuo Quanhui, na ay Thousand Cranes Paradise. Kaya naman, nagpasya silang tumakas sa Star City. Direktang binawi ni Yang Kai ang mga tindahan kung saan umalis ang mga nangungupahan. Ngayong nalampasan na ng Voidland ang kalamidad na ito, ang sinumang gustong bumalik sa tindahan na kanilang inabandona ay kailangang magbayad ng doble ng renta. Hindi inaasahan ni Yang Kai na makikihati sila sa pasanin kapag nasa krisis ang Voidland, ngunit hindi sila dapat umasa na makakahati sa mga benepisyo kapag tumaas ang Voidland. Sa kabilang banda, ang mga mangangalakal na nanatili sa iba't ibang dahilan ay may dahilan upang magdiwang. Likas silang natuwa nang makitang nakaahon na sa panganib ang Voidland. Dahil nanatili sila noong nasa krisis ang Voidland upang suportahan ang humihinang popularidad ng Star City, tiyak na babayaran ng mga mula sa Voidland ang kanilang pabor sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanilang upa o kahit na pagpapahintulot sa kanila na patakbuhin ang kanilang mga negosyo ng walang renta. Sa mga mapagkukunang ibinigay ng Cave Heavens and Paradises at ang pagbawi ng Star City, ang pasanin sa pananalapi ng Voidland ay sa wakas ay gumaan. Higit pa rito, mayroon silang ilang daang Heaven Opening Realm Masters na kumukuha ng mga mapagkukunan mula sa New Great Territory. Sa nakalipas na ilang taon, ang New Great Territory ay halos na-explore na. Kahit na may mga nakatagong sulok pa na kailangang imbestigahan, hindi ito mamadaliin. Mayroon pa rin silang sapat na oras. Mayroong hindi mabilang na mga mapagkukunan sa New Great Territory. Hanggat ang mga mula sa Voidland ay maaaring mapanatili ang kanilang mahigpit na pagkakahawak sa Territory Gate, ang lahat ng mga mapagkukunang nakuha mula sa New Great Territory ay magiging sapat para sa kanilang sariling mga pangangailangan, at magkakaroon pa nga ng ilang surplus. Sa kasamaang palad, kapos sila sa lakas tao ngayon. Bagamat ang ilang daang Heaven Opening Realm Masters ay parang isang malaking figurette, hindi pa sila sapat nang mailagay sila sa isang buong Great Territory. Hindi rin ito masyadong mabisa. Sa sinabi nito, hindi ito maaaring minamadali. Kinailangan nilang dahan-dahan.
Si Yang Kai ay napuno ng trabaho sa nakalipas na ilang taon at bihirang magkaroon ng panahon para magsaka. Kinailangan niyang magpabalik-balik sa pagitan ng New Great Territory at High Heaven Territory. Sa tuwing babalik siya mula sa New Great Territory, dadalhin niya ang ilang 10-10 milyong immigrant. Upang mapalawak ang populasyon ng Star Boundary, ang pinakamadaling paraan ay upang dalhin ang mga tao mula sa Universe World sa New Great Territory. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagpapaalis ng napakaraming tao sa kanilang mga tinubuang bayan. Sa kabutihang palad, mayroong ilang Universe World sa New Great Territory kung saan ang kapaligiran ay medyo malupit at pagalit. Ang ilan sa kanila ay magwawasak pa nga sa loob ng ilang libong taon. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa silang i-migrate ni Yang Kai. Dahil sa kapaligiran ng mga Universe World, mayroon silang maliit na populasyon sa simula. Sa pamamagitan ng paglipat sa kanila, medyo naibsan ni Yang Kai ang kakulangan ng mga tao sa Star Boundary. Natural na hindi sila sanay sa una, ngunit maaari silang tumira at umangkop dito sa paglipas ng panahon. Pagkaraan ng mga henerasyon, sila ay magiging katulad ng mga katutubo sa Star Boundary. Sa isang lugar ng kawalan na 1,000,000 kilometro ang layo mula sa Star Boundary, ang mga piraso ng mga basag na kontinente ay pinagsama-sama upang bumuo ng isang malawak na Spirit Province. Ang Spirit Province ay puno ng mga halamanan at malilinaw na ilog. Sa kasalukuyan, maraming mga gusali ang ginagawa dahil ang lugar ay mataong sa ingay. Si Yang Kai ay tumingkayad sa isang tiyak na spirit peak at tumingin sa ibaba na may sama ng loob. Si Shu Linggang ay nakatayo sa tabi niya habang ang mga kamay ay nasa likod niya habang siya ay gumagalaw. Nang mapagtanto na hindi kailanman tumugon sa kanya si Yang Kai, sinipa niya ang binata sa likuran at hiniling. Kinakausap kita, gawing malinaw ang iyong paninindigan. Bakit hindi mo ako sinasagot? Pinandilatan siya ni Yang Kai at inalis ang alikabok sa kanyang likuran. Isang nakatutuwang Shu Linggang ang sumigaw. Galit ka ba? Napagkasundoan natin na lahat tayo ay gagawa ng konsesyon. Dahil may desisyon na, walang kabuluhan na magalit ka. Isang hindi nasisiyahang si Yang Kai ay tumayo ng tuwid at umungal. Lahat kayo ay nagsisikap na apihin ako. Tumanggi akong tanggapin ito. Tumawa si Shu Linggang at ibinuka ang kanyang mga palad. Kaya paano kung hindi mo tanggapin? Ilang taon na ang nakalilipas, hindi pa sila nakaka-recover sa kanilang pagkagulat dahil lahat sila ay nakatutok sa Star Boundary. Dahil naayos na ang lahat pagkatapos ng ilang taon, natural nilang mapapansin ang mga bagay na hindi nila napagtutuunan ng pansin noon. Isaalang-alang ang iyong sarili na mapalad na nagawa mong kontrolin ang New Great Territory na iyon. Akin na yan simula pa lang. Galit na galit si Yang Kai kaya nagsimula siyang mamula. Sinabi ko na sa kanila na maliban sa Star Boundary, lahat ng iba pa sa High Heaven Territory ay pagmamay-ari ng High Heaven Palace. Wala silang magagawa, sumagot si Shu Linggang. Ang High Heaven Territory at ang New Great Territory ay dalawang magkaibang bagay. Na may galit na ekspresyon, pinabulaanan ni Yang Kai. Akin iyan, at ang bagong Star City ay pag-aari ko rin. Ngumisi si Shu Linggang habang nakatingin sa bagong gawang Star City at umiling. Huwag mo silang sisihin sa pagiging gaaman. Ganap mong nalalaman kung gaano kaakit-akit ang isang New Great Territory. Ilang magagandang bagay ang nakita mo sa New Great Territory sa paglipas ng mga taon. Hindi pa ako nagtanong sa iyo tungkol dito, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala akong ideya. Ipinagpapalit mo ang isang Star City para sa karapatang kontrolin ang isang buong bagong Great Territory. Kahit ano pang tingnan mo, advantage ka. Isipin mo na lang, dahil hindi na ito lihim, at nakagawa na ng desisyon, hindi mo nakakailanganing maging lihim sa paggalugad sa New Great Territory. Ito ay isang magandang bagay. Sa kabila ng pag-alam na tama ang matanda, naramdaman pa rin ni Yang Kai na parang may isang tipak ng laman na hiniwa mula sa kanyang katawan. Dati, binalak na niyang magtayo ng napakalaking Star City sa labas ng Star Boundary. Ang Star Boundary ay naging sentro ng atensyon para sa buong 3,000 mundo. Lahat ng 108 Cave Heavens and Paradises ay nagtayo ng Dao Temples dito. Mayroon ding hindi mabilang na mga dakilang puwersa na dumating upang alamin kung ano ang nangyayari. Binago ng Star Boundary at ng World Tree ang lahat. Ang antas ng kasikatan na ito sa isang lugar ay hindi pa nagagawa. Sa napakaraming tao na nagtitipon, ito ay mas epektibo kaysa sa anumang kampanya sa advertising. Sayang kung hindi itatayo ang Star City para kumita sa sitwasyon. Sa makatuwid, ilang taon na ang nakalipas, nagplano na si Yang Kai na magtayo ng Star City sa labas ng Star Boundary. Kung matagumpay na naitayo ang Star City sa High Heaven Territory, malalampasan nito ang lahat ng iba pang kilalang Star Cities.
Maging ang first-class Star Cities na kinokontrol ng Cave Heavens and Paradises pati na rin ng Voidland Star City sa tuktok ng kasikatan nito ay hindi maihahambing sa nasa High Heaven territory. Gayunpaman, nang ang kanyang plano ay sa wakas ay natupad, ang Cave Heavens at Paradises ay tumalon kaagad upang agawin ang mga benepisyo. Tiyak, nakikita ng mga tusong matandang fox na iyon ang mga bagay na nakikita ni Yang Kai. Maliban sa World Tree sa Star Boundary, ang bagong Star City ay magiging isang treasure trove na gustong makuha ng lahat. Kaya naman, ang mga kinatawan ng lahat ng 108 dakilang puwersa ay nagtipon sa High Heaven Palace upang makipag-ayos kay Yang Kai. Sa huli, natalo siya. Dati, kailangan nilang makakuha ng ilang benepisyo mula kay Yang Kai at sa Star Boundary, kaya handa silang gumawa ng malalaking konsesyon. Gayunpaman, iba ang oras na ito. Ang ilan sa kanila ay nagdala pa ng New Great Territory. Tila kung hindi papayag si Yang Kai na magtayo ng Star City at ipamahagi ang mga benepisyo, handa silang i-target ang New Great Territory. Kahit na hindi pinahirapan nina Shu Linggang at Yu Changdao ang mga bagay para kay Yang Kai, hindi nila siya natulungan dahil ang lahat ng iba ay may parehong damdamin. Ang isang mahinang Yang Kai ay tiyak na hindi nagtagumpay sa argumento laban sa 108 nangungunang dakilang puwersa. Inaasahang matatalo siya. Sa makatuwid, ito ang kinalabasan. Ang bagong Star City ay magiging pagmamay-ari ng Cave Heavens at Paradises pati na rin ng High Heaven Palace ng sama-sama, kasama ang lahat ng mga benepisyong ibinabahagi sa kanila.